Welcome back again sa aking Liz Tech Channel. So, nandito naman si Ate Liz for another unboxing and review. And this time, guys, excited ako kasi finally nabili ko na rin tong isa sa pinakagusto kong i-review. And this is the Tecno Camon 17 Pro. So, what's good about this phone ba kasi? Why I'm excited? Kasi sa price range niya, malaki na yung kanyang storage, malaki na yung kanyang RAM. Yung size na kanyang screen is malaki na rin. And I heard napakaganda raw ng camera performance nito. In fact, they claim it na ito raw ay selfie-centric smartphone. So, titingnan natin no, kung maganda nga ba ang camera at iti-test natin to fully pagdating sa kanyang battery, performance, gaming, and of course, its temperature or heating. So, kung gusto nyo malaman more ang performance ni Camon 17 Pro, is panoorin nyo itong video na to hanggang dulo. And by the way guys, invite ko muna kayong lahat mag-join ng aking giveaway. Yes, kaka-announce ko lang po ng another giveaway sa mga hindi nakakaalam. Puntahan nyo aking description box para sa link. Ayan. So that's it, magsimula na tayo. Ka-techies, this is it. Medyo mabigat po yung box, guys. Here, makikita nyo, ito yung naitsura na kanyang box. And in fairness, maganda yung box ng Tecno Camon 17 Pro. In fact, may pa-textured pa yung kanyang gilid. Ayan, and smooth naman yung kanyang front. Tapos, nafe-feel mo yung Camon na brand name dito na banda. So, mahahawakan mo siya. Then, sa likod niya, nandito yung primary specifications niya. And isa-isahin natin ito mamaya. And by the way, the color that I have is Ice Silver. Meron naman siyang other color na Malibu Blue. So, ito akin is Ice Silver. So, tingnan na natin. So, buksan na natin siya, guys. And ayan na guys, nabuksan na natin. And kung makita nyo bubungad agad ang unit, and set aside muna natin to. Ayan, so we have here sa loob, may warranty, may quick guide, meron tayong free clear case, which is nice. And ayan, finally, ito na nga yung kanyang charger guys. Kaya pala mabigat kasi ito ang laki-laki na kanyang charger. And we have here, USB Type-C na yung kanyang cord or yung kanyang cable. And meron pa siyang free earphones. Ayan, ito yung itsura ng kanyang earphones. So, good job kasi complete po yung accessories. And dito rin nakablagay yung kanyang pin ejector. Go on na tayo directly sa phone. And so here, we have now the Camon 17 Pro. Ito, natanggalin na natin yung sticker niya para ma-appreciate natin yung kanyang mismong design. And ayan! Wow! Ang ganda ng kanyang likod. So, kakaiba yung kanyang design, guys. Lumalaban. Ang ganda ng disenyo ng Camon 17 Pro in fairness. And kung makita nyo dyan, parang yung first coat niya is textured. May pattern design siya. But then, yung last coat niya is glossy na. Ayan. Kung makikita nyo, ang ganda rin ng placement ng kanyang camera, oh. Ang mamahalin niyang tingnan. And lalo na kapag ginagalaw-galaw mo yung phone, talagang ma-appreciate niyo yung pagka-gradient niya. Ang ganda. So, in fairness, gustong-gusto ko yung likod, ang design ng color ng Ice Silver. Ang ganda sa mata. And ayan, sa gilid niya, nakalagay dito yung fingerprint scanner. At the same time, power button na rin. And a volume rockers. Pati yung frame niya, guys, ang ganda ng design. And sa kabila naman, andito yung tray. Ayan, yun yung lalagyan ng tray niya. Sa lower part, guys, malalaki yung holes na kanyang speaker. USB Type-C port na rin siya. May microphone and 3.5mm audio jack. Napakaganda ng grip niya sa hand. So, sa dimension nito, guys, 8.95mm yung nipis niya. Yung bigat naman niya is 201 grams. Kaya medyo may kabigatan talaga siya. So, now, i-turn on na natin para makita natin yung display. Ayan na, guys. Sa-turn on na natin. And in fairness, maganda yung display ni Tecno Camon 17 Pro. And ayun, punch hole na rin siya. Pero nasa gitna siya, no? Upper middle yung camera niya. Manipis na rin yung kanyang chin and pahaba yung kanyang screen. So, okay naman din yung display resolution niya kahit IPS LCD. Pero na-amaze ako sa screen size kasi malaki na. Like 6.8 inches na rin siya and Full HD Plus na rin naman. And 1080 by 2460 na rin yung screen resolution niya. Kaya maganda na rin to sa video, guys. Sa laki ng kanyang screen, 20.5 by 9 na yung aspect ratio niya at 90 Hz na yung kaya niya sa display.
display. In fairness, maganda kasi kaya niya yung 90Hz refresh rate. Smooth touch din naman yung kanyang screen. And kung makikita nyo dyan, pa-drawer na rin siya guys kung gusto nyo makita yung other icons. Ayan, makita nyo rin sa upper part, sa status bar na meron po siyang pick proof. Ayan, meron siyang one-handed mode, game mode. Fairness, meron sila, screencast, silent screen recording, and eye care. So, maganda kasi almost nandito naman lahat yung gusto ko. And by the way, sa kanyang OS guys, or operating system, powered na po siya ng Android 11 with high OS. Kaya naman okay na rin yung kanyang interface. Kaya sa kanyang chipset guys, eto powered na to ng MediaTek Helio G95. Parang bongga na rin ito kanyang chipset kasi pang malakasan na rin. G95 na rin pala ito. And yung kanyang RAM at ROM naman, ito maganda kasi 8GB of RAM na siya. So, malaki na yung RAM niya. And 128 naman itong kanyang internal storage. Malaki na rin yung kanyang internal storage and expandable pa siya up to 512 via microSD card. And kung gusto nyo pa na mas malaki pa talagang storage, may available din silang 256 guys. So, may choice ka naman. Pero, mahal-mahal ng konti yung 256 yung internal. Ayan, so maganda rin dito guys is 5,000 na rin yung kanyang battery capacity. But then, iti-test natin naman yan mamaya para makita nyo talaga yung performance. Ayun, so sa camera tayo guys. At what's good about this is meron ng aking 64MP main shooter sa rear cam and malaki na yon for me. And meron siyang 8MP din, supporting camera, ultra-wide yon. And 2MP for the monochrome and another 2MP for the depth sensor. So, kaya po niya sa video yung 4K. So, in fairness guys, pati sa video 4K na rin. So, kung gusto nyo mas maganda-gandang resolution, ayan. Then, sa front naman niya, 48MP na rin po yung front cam. Kaya naman pala tinatawag na itong selfie-centric smartphone kasi pang malakasan na rin yung front camera niya. 48MP. And then, may dual LED flash pa. So, there, uunahin muna natin i-test itong kanyang battery, guys. Nang malaman natin no, kung gaano ba ito kaganda. So, there, makikita nyo sa charging, guys, from 44% na kanyang battery life, siya for 1 hour. And naging 80%. So, 36% agad yung dinagdag sa kanya. Para sa akin, okay lang yung charging. Hindi ako as in super na-impress na mabilis siya. Hindi rin naman siya sobrang bagal. Sakto lang for me yung charging experience namin sa kanya. So, ayan, at least nakita nyo na. Next is sa draining naman tayo, guys. At tinest namin siya 62% pa nung hindi pa ginamit. At nung ginamit na siya, naging 44%. And nilaruan namin siya ng Mobile Legend. And in fairness, naka-ultra setting yon. And ang kinuha sa kanya is 18%. So, sa mga 5,000 mAh na battery capacity and sa testing na yon, mas malaki yung consumption no, ng kanyang battery compare sa mga dati kong tinetest. Like, yun, kinukuha lang doon is 10%, 11%, pero ito 18%. Kasi ultra setting na rin yung resolution ng game. So, kaya medyo malaki-laki din siya kumuha ng battery. But, kung hindi naman kayo mahilig sa game talaga, social media lang or picture-picture lang, for me naman, hindi naman ganun siguro kabilis yung consumption ng kanyang battery life. Sa gaming lang, kasi nga, mabigat na yung resolutions na kaya ng Camon 17 Pro. Kaya at least ma-idea na kayo sa performance niya. Now, pagdating naman sa kanyang temperature, makita nyo from 36 degrees is inakyat niya is 41 degrees din guys. So, makaka-feel ka talaga ng warm feeling sa likod. Anyway, tolerable naman din yung warm feeling niya sa likod. So, at least may idea na kayo na ganun po yung temperature na inaakyat niya kapag naglalaro ka. Now, puntahan naman natin guys, finally yung camera performance. So, there, tinest namin siya outside. So, in fairness naman, sa rear cam performance niya, wala naman akong masabi. Decent naman yung kuha, hindi overly saturated. Sakto lang yung temperature. Okay yung quality. Yung dynamic range niya, gustong-gusto ko. So, ayan, ideal naman siya for social media upload. And okay din siya for photography, guys. Kasi saktong-sakto yung quality ng camera niya. Yung front cam din niya, guys, is natural din yung quality, no? Hindi exaggerated yung kuha. Ayan, makita nyo naman dyan. Ayan guys, ito naman yung front video quality niya. And gabi na ngayon, na nakadepend na lang ako sa aking mga lightings dito. And ayan, HD naman din siya. Maganda naman yung quality. In fairness naman, ayan, nakita nyo. At naririnig nyo rin yung audio niya. And so far, okay naman siya. Well, tignan naman natin guys na walang proper lighting kung maganda pa rin ba siya.
Ayan. So, ayan naman yung quality kapag wala tayong proper lighting. And in fairness, maganda rin naman siya. Although, hindi na siya ganun ka-HD. Pero in fairness, maganda yung low light performance sa video, guys. So, ayan. Okay to gawing for vlogging, no? Kung wala kang camera naman dyan na matino. Ayan, pwedeng-pwede na to. Ayan, basta hindi lang malikot yung kamay mo. So, as I explore its camera, guys, sa front cam, 4K kaya niya. Ayan, eto nga ito ginagamit ko sa front cam niya, 4K at 30 frames per second. And meron din siyang ultra steady mode. O, diba? So, kapag kahit naglalakad ka, ang ganda pa rin ng kuha kasi may ultra steady mode din siya. So, pwede mo lang yung i-on or i-off. And then, eto 4K talagang ang ganda ng quality, no? Ayan, makita nyo naman. So, in fairness, ngayon na ako nakatry ng mid-range na phone na may 4K na sa front. Ayan. So, yes, it's nice. Ayan, so nakita nyo na nga guys as I explore its camera. Ang dami din yung magagandang features and kaya nyo yung 4K sa front din at 30 frames per second. And ayan nga sa kanyang features guys, pwede ka pang gumamit nitong film feature niya kung saan mas maging creative yung shooting mo, which is nice din. May super night mode din siya para mas pagagandahin yung kuha. So napansin ko sa cam guys, maganda kasi may wide angle and gustong-gusto ko rin yung portrait niya. Medyo hindi ko lang na-appreciate yung beauty mode niya guys. Kasi talagang halatang may filter na talaga no, kapag gagamit ka ng beauty mode. Pero kung yung natural cam lang niya, maganda yung natural cam, malinaw. So yes, ayan nakita niyo yung front cam and rear cam performance niya. Comment niyo below kung ano yung masabi niyo rin sa kanyang camera performance. So now guys, let's go on naman sa kanyang gaming performance. So there, tinas naman siya sa gaming like Mobile Legend and in fairness, kaya niya yung high frame rate and ultra settings na nga siya. So, dahil 90Hz refresh rate naman na din, kaya very smooth din yung performance and napakaganda ng graphic. At plus points pa na malaki yung screen so mag-e-enjoy ka and malakas din yung kanyang speaker. So, hindi nga lang siya ganoon talaga kabuo yung quality ng kanyang audio, but not bad na rin, no? Kasi loud and clear naman siya. And sa COD naman, guys, of course, sineste namin siya. And there, makikita niyo yung maximum frame rate. Itong kaya na niya. And very high setting na rin. So, guys, kahit sa COD, very playable na rin siya. So, ayan na, guys. Nakita niyo na yung whole performance na ating Camon 17 Pro. And for me naman, sa halaga niya, sabi kong napakasulit na phone to guys. Kasi sa price range na yun, binigyan kaya ng more than that yung kanyang performance. Imagine, yung design pa lang, makita mo talagang pinag-isipan ng mabuti. Then, pagdating naman sa kanyang performance specification, binigyan niya tayo ng magandang performance din sa gaming. Malaki yung storage and RAM. Tapos, ang ganda-ganda pa ng camera performance niya. And of course, sa kanyang fingerprint scanner na side-mounted na-appreciate ko yon. Siguro yung hindi ko lang na-appreciate dito guys is yung performance niya sa charging and sa draining. So, medyo na-miss nila yon yung parang pag-suppress ng consumption ng battery. And sa charging din, sakto lang din. Hindi siya ganun kabilisan mag-charge. So, yun lang naman. At least, ayan, nakita niyo na yung aking opinion and aking review nitong Camon 17 Pro. Kung ano yung mga masasabi nyo sa kanya or kung may na-miss man akong information na dapat i-share dito sa video na to, i-comment na lang din below. And ayan, maraming po salamat guys or katekis sa panonood na aking video. I hope na-enjoy nyo aking testing. See you again katekis sa my next video and bye! Mwah!